pag-ampo sa pagsangyaw. Mahigugmaong Amahan, pinaagi sa Birhen, gipadala mo ang imong bugtong anak aron pagsangyaw sa imong gingharian dinhi sa yuta. Kalim-an kagatos katuig ang milabay, miabot ang maayong balita dinhi sa among lapihan. Tungod nining gasa sa pagtuo nga among nadawat, gitawag usab kami sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Inita ang matag usa kanamo sa gugma ug kadasig alang kanimo ug sa ebanghelyo. Uban sa pagtuong na bag-o, tabangi kami sa pagsangyaw niini, pinaagi sa pulong ug sa buhat. Himua kaming mga misyonerong sumusunod ni Kristo. Ipadala kami ug himua kaming imong mga instrumento. Sa masaligon ug malipayon nga kasing-kasing, gihalad namo kanimo ang tanan, among mahigugmaon nga Amahan. Uban ni Kristo ang unang misyonero ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay buot pasabot kung ang tao usa ka konsagrado? Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang atong tema karong adlaw mao ang mahitungod sa consecrated life o ang kinabuhi nga gihalad diha sa atong Ginoo o kinabuhi nga gikonsagrar diha sa atong Ginoo. Ang consecration mao ang paglahi o paglain sa usa ka butang o usa ka tawo alang lamang kaniya, alang lamang sa atong Ginoo. Sama diha sa mga butang sa simbahan, kung makakita ta sa pari no inigsugod sa misa, muhalok jud siya sa altar. Kay nga no, kanang altara gikonsagrar alang sa kasaulugan diha sa misa. Kanang mga chalice, pananglit, o ang mga sacred linens, no? Kanang mga butang nga, dili mahimo nga gamiton sa laing mga pananglit. Ang chalice, dili pwedeng butangan og Sprite, og Coke, aron mainom. O ang mga sacred linens, dili mahimo nga panrapo sa mga hugaw nga mga lingkuranan sa kapilya. Kay kanang mga butanga, alang lamang gayud sa gamit sa misa. Mauusab ang tao nga gikonsagrar diha ni Kristo by virtue of the profession of vows. Ang usa ka consecrated person giangkon niya ang mga vows o gitawag nga evangelical councils. Sa Bisaya pa, ebanghelikanhong tambag. Kining tulo mao ang vow of poverty, vow of chastity, ug vow of obedience. Pinaagi niining tulo ka mga vows, ang usa ka tawo nga nagprofess niining vows, mahimong usa ka consecrated person. Kung sa ato pa sa mga pari, they have the ordination. Pero sa usa ka consecrated person, mao na ang 3 evangelical councils, the profession of vows. Unahon nato kaning vow of poverty. Ang usa ka consecrated person, muangkon siya sa vow of poverty, mo profess siya sa vow of poverty, aron mosunod kay Kristo. Si Kristo nga pobre, si Kristo nga poor, Christ who is poor. Sa ato pa ang vow of poverty, makaingon ta nga ang religious or ang consecrated person depends everything on God. He or she is dependent on God, dependent on the providence of God. Mauna nga ang usa ka consecrated person, mabuhi nga simple, kay ang tanan gisalig niya sa Ginoo. Sama sa atong Ginoo, ang tanan ang atong Ginoong Hesukristo, gisalig niya ang tanan sa iyang amahan. Ang ikaduha nga vow
sa usa ka consecrated person mao ang vow of chastity o ang kaulay o kaputli. Nga ang kinabuhi sa usa ka consecrated person gihalad diha sa atong Ginoo. Nga ang tanan, ang akong hunahuna, ang akong mga buhat, ang tanan nako alang ranggayod sa Ginoo. Alang sa katayganan sa Ginoo, alang sa akong gugma diha kaniya. Ang ikatulo ka vow mao ang vow of obedience o mao ni siya ang gitawag nga masinugtanon o pagkamatinumanon diha sa kabubuton sa atong Ginoo. Ug kani siya, this is manifested through the will of our superiors. Mao na ang matag religious community adunay gitawag nga superior kay siya man ang the manifestation, the will of the superior is a manifestation of the will of God. Mga igsuon ko, ang consecrated lives, usa ni siya nga the flowering of our baptismal consecration. Kay kitang tanan magikonsagrar, pinaagi sa bunyag. Apan ang consecrated life, it is the flowering of our baptismal consecration. Sa ato pang mas lawom pagayud nga paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo. Ug kini nga estado sa kinabuhi, lain-lain. Na ay madre, na ay pari, na ay brothers, lain-lain pod ang kulay, lain-lain ang misyon, apan kitang tanan gigasahan alang sa pagmisyon nato sa simbahan. Tanan nga atong apostolado, mas sa ospital man, sa catechesis, or sa diha sa mga pinireso, tanan atong gibuhat dili alang sa atong kaugalingon, kundi alang sa misyon sa simbahan, alang sa atong Ginoo, alang sa atong mga kaigsuonan. Mga igsoon natong nabati usas mga blessed sisters, consecrated sisters, o atong nadungog unsa kamay nung danon ang atong pagtubag sa dapit sa Ginoo, munang bukasyon tawag sa Ginoo na gitawag sa Ginoo nga tibok kinabuhi isus sa katao malipayon nga ikahalad niya sa mas pagkapare, pagkamadre, pagkamunghi, pagkamungha, mga reverend brothers kanang mga hermanos nga dunay mga panaad o bisan kita nga mga laiko humanta mabunyagi, humanta makadawat sa sakramento sa konfirmasyon. We are consecrated persons. Katong nahuna mga pulong ug buhat, ihalan nato sa Ginoo kini makabalaan nato, makabalaan sa uban mo nang consecrated. Unya ato sang mga pasalamat ay sa atong mga kaubanan, sa atong tulumanon katinawan sa pagtuo ngadto nila ni Reverend Father Bobby Ibisa. Kani atong manager karon iya manggigrum og giagak si Father Philmar Phil sa gyapon ka SBD ngog moy nagmanage sa DYRF na gyapos luyo si Reverend Father Bobby Ibisa. Maikson nga atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko, taas-taas na tag utong diay kay 1974 pamanda ita magsugod ang DYRF dito pa kaniadto sa Redemptorists. Doon ay one of the rooms sa konbento sa Redemptorists, doon ay gipahigayon, dako gyud nga lawak sa DYRF. Ang manager kaniadto mo si Brad, tinabod kayo sa Sugbo, o dito madungog niyang bantugan nga ngan Lori de la Serna, maguwang ni Monsignor Santos de la Serna, o kini si Lori Paula Escalina, o bag-ulang namatay ni Pauli gika sa Cagayan, padung sa Sugbo, daghan kay kasa. Orador, orator, writer, commentator, o awardee sa daghan kay mga pasidungog nga naangko niya. Dito siya gisakpan ni Attorney Rubin Canoy nga usas mga dagko sa RMN kining sa DYHP sa ato. So siya mo'y magsuwat kanunay nining nabantog nga perspective programa ni Attorney Rubin Canoy. Wala nga siya ay unang manager sa DYRF 1974. Niya 2020 niya paghihapon ng atong tulumanon, gasa, grasya o panalangin, consecration sa Ginoo nga gitawag ta niya.
Sa pasalamat sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Serafia Palma, kaya kayong mga proyekto alang sa katilingbanong kayuhan, so render to God, o kining iyang pagligon sa catechesis, mga madre, mga pare, o ang Archdiocese sa Cebu, kada tuig doon daghang mga batanon nga uninhan pagkapare. Sa ilugyog na po, but na 19 kaniyan to. Basta talamdon kayo ang mga hitabo sa subuanong Kristyanismo, pero magpasabot nga wala tayo trabaho. Daghan pag yun nga itong mga kaigsunan, ng mga Catholics nga nagkinanglan pagdugang nga retrenchment, spiritual enrichment sa Word of God, sacraments, o testimony of life. Ato pasalamat siyang kauban nga mga obispo, sila si Midifil Dudong Bilyones, obispo nga may kay buot, may kay kabubuton, may sa kay muandam siyang pakigpung, siyang mga homilies, o naasad sila si Bishop Emilio Bataclan, o sa digdong mapopsanon nga obispo, o abagsad sa atong arsobispo si Bishop Antonio Ranyola. May nampuon kayo. Mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo, mga pare sa misyon, o sa monasteryo, o sa mga laiko nga kinadag ang bahin sa atong Kristyanidad, mao ang lay people, laity. Salamat sa Diyos. Daghang salamat Brad Sok, og mga gabi kanimo Brad Sok, og sa atong mga suking tigpaminaw sa katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF Radyo Puwersa. Sa di pa ko mangutana Brad Sok, greetings gyapon nato kanunay Brad Sok ang atong kauban sa pagtuo si Brad Edwil Mabanag og ni Brad Michael Cabunilas og ni Brad Romy Hinson og ni Brad Mario Agbo og kanimo Brad Edwin Paragoso, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin niining paghandom nato sa mga santos sa Nobyembre 1 o paghandom nato sa mga mahal nato sa kinabuhi Nobyembre 2 kanang gitawag nato sa laing termino kalag-kalag. Kay ang atong mga kaigsuonan na mga protestante Brad Sok, kanang mga laing reliyon, kanunay nangatake niining atong kining practice nato bahin aning pagpasidungog o kaning mga kalag-kalag Brad Sok. Kay matot pa nila Brad Sok, ngano kitang mga Katoliko sige man tagpasidungog anang mga santos nga kanang mga santos nangamatay naman na. Kay ilang basahon Brad Sok kining naa sa Salmo kapitulo 115 bersikulo 17 nga nag-ingon dito Brad Sok nga ang patay na nga tuwa sa lubnganan dili nagayod na makadaig ngadto sa Dios. Therefore matot pa nila Brad Sok nga ang patay na nga santos bisag unsaon pa ninyog sangpit mangayo mog tabang dili na jud na makasulti og makahangyo ngadto sa Ginoo, kay ang patay na dili na makadaig sa Ginoo. Unya Brad Sok sa Ecclesiastes ilagya pong gigamit Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto 7 nga ang tao nga tuwa na lubnganan dili nagayod na siya makatabang og hikalimta na siya sa hingpit. Kitang mga buhi nasayod ta nga kita mamatay, pero ang nangamatay wala na joy kasayuran og hikalimta na sa hingpit. Nganong sige man tag sa ulog anang mga kanang kalag-kalag Brad Sok, kanang pagpasidungog nato sa mga mahal nato sa kinabuhi. Palihog kog pagpatinaw Brad Sok, kay mo na ilang gi atake kanunay Brad Sok. Kining mabasa diya sa Salmo 115:17 nga ang nangamatay dili na makaday. Kanang sa Ecclesiastes 9:12 nga tustising naman ang namatay wanay kabuot, wanay kaybaw, di na makahimo og bisag unsa. Ang sabot niya na kining atong lawas namo na sa Salmos 30 bersikulo 9 nga sa gayon nga kita mamatay kining atong unod, bukog, dugo moadto sa lubnganan ug dili na kini makadaig. So the flesh, the body, from the dust goes to the dust. Ang gikas abog atong lawas balik sa yuta. Pero giklaro man sa Ecclesiastes 12:7, pero ang imong espiritu ang kalag nimo nga gikas sa Dios mo balik na sa Dios. Og sa libro sa Kaalam Uluhan 3 tudling 1 ug 3 usa ka dakong binuang pag-ingon nga ang santo ang balaan namatay. Kay tinuray na malhin na sila residensya puyanan
gikan ning kalibutana nibalhin ngadto sa Dios. Og nagtagamtam sila sa pagkadili na mamatay. They enjoy immortality with God. Kadto lagi mga balaan. Mo na nga ang lawas mobalik magyud sa abog sa yuta. O ganay dunay mga santos nga gipakita sa Ginoo ang iyang mga panalangin silang lawas nga balaan. Dili tanan. Incorruptible bodies of the saints. San ini si Santa Bernardita. Kining katong gipakitaan ni Birhen Maria sa Lourdes. Ngadtong 1858 kay kanang 1917 sa Fatima man. Wa madunot si Santa Bernardita ug tanaw nimo gigisud man nag transparent nga casket ug purting wa gi kunot ang iyang kamot ang katahum ka presko kay dagway sa masusa ka anghel lagi nga wa man na siya kuani kining banyusig mga chemical aron nga mo kan dili madunot ba tiya mo na wa madunot si Santa Teresa de Avila, si San Antonio de Padua, San Martin de Porres, mga lawas nila nga nagpabilin nga wa madunot. That is one of the extraordinary ways of God to prove that there is such immortality. Atong lawas madunot man gyud pero naay mga exceptions. Unya balik ta nga kanang pagdayeg sa mga santos, pagdayeg sa mga balaan nga bayanihon kay ang ilang kinabuhi, pagpasakit, tibok, kinabuhi hangtod sa katapusang gutling sa nabilin nga ginawa, gihalad nila sa Ginoo. Di mo sugot nga ang Ginoo, di mo tamud kanila. Na sa Sirach 44:1, ang Diyos namulong ako nga Diyos, nagadayeg nagpasidungog nining mga buutan o matarong sa ato pa mga balaan. O gani kamong mga buhi, paghimo kamog mga monumento handumanan, nga kadtong mga umabot nga kaliwatan makaila o makapakli silang kagahapon o kaagi silang kinabuhi nga madumdum o kaha masunod sa mga batanon. Pung nas Ginoo, Sirach 44 versikulo 1 ngadto 13 basahan. Ako nga Dios nagpasidungog sa mga balaan. Unya kanang paghinumdum nato sa mga nangamatay tipik og bahina sa kadugtungan sa gugma sa mga buhi ug niadtong nihalina ngadto sa kamot sa Dios. Manaingan lang na sa itong simbahan o Communion of Saints na mga santos di Triumphant Church, mga nagpuyo sa pakigbisog niya dinis kalibutan nga matay nga gipurung-purungan sa ganti dito sa langit. Muna nga lang Triumphant Saints, Triumphant Church, madaugon nga iglesia. Niya ka nang naas purgatorio nga nang limpyo pa sa gagmayng sala. Muna lang nga nag-suffering church, Iglesia Purgante. Kaya kitang niyas kalibutan nagkikibisog pa, sinundaw pa na itong pagkiktakos batok sa atong lawas nga masaladun o sa mga tintal siyawag. Yan lang the fighting church bitaw. Iglesia militante. Kaya na sa Latin nga meles, sinundaw nga kinabuhi, nagkikibisog pa. Communion of Saints. Muna sa Sirach City 33 ningon ng Ginoo. Kung doon ay mga liupo ni mong kabos, alaot, uyamot, pagkaon ba o tambal ba, kaluwi siya kung doon na kayo kahatag. Pero guwa, ayaw lang pagbaliban. Pero hinom, dumikinig akong isulti, matod pa sa Diyos, pagbaton og panahon, paghandom sa nangamatay. So, naagis Biblia, no? Nga ipahandom yun ang nangamatay. Muna nga ang simbahan sa atong tinhuang Katoliko, doon ay adlaw. Nobyembre 1, Nobyembre 2, Todos los Santos ang uno, remembering all saints, nga wa kayo ilaw, makanunay sa publiko. Unya, gipasidunggan nato kay masangpit yapon nato sila. O ang mga kags purgatoryong nagkinanglan sa itong panabang, dili buwak, dili luha, dili pagkaon, dili ilimnon, ang inyong mga pagampo kanamo, o ang inyong pagdumili sa sala, inyong ihalad kanamo, mga buhat sa kaluoy nga gihimo sa uban, inyong ipanungod kanamo sa inyong pahanungdan sa inyong mga buhat nga maayo, makaalibyo sa mong kalisdanan, makapadali sa among mga panghugas sa among gagmayng sala nga maong kayo sa purgatorio. Kayo ang ginang purgatorio. Nanamas Biblia sa 1 Corinto 3:15, kung ang buhat ni bisang kinsa mahulog sa kapildihan, wais sa payan nga moagig kayo pero maluwas pa.
Ningon si Bishop Yap ang naghubad ng Latin na Vulgata unsa maning kayuha nga maluwas pa dili ni langit o dili sa ni impierno muning linisanan purgaciones mao ni purgatorio mo na doon natay communion of saints sa kining kadugtungan sa panagtakdo sa simbahan sa mga nalangit na sa purgatorio ug kanato nakigbisog pa nagdugtong kini sa pagtinabangay. So balik ko na to nga kanang pagpasidungog sa mga santos, kanang paghandom sa nangamatay, nasuwat o gisultis Ginoo. Tayo pa break tag jutay. Masayop kang Ginoo kay ang uban mo namay mo ibigay sige mo lang sangpit ng mga santos kadungog ba na ninyo? Nya sige mo handom ng nangamatay kadungog ba na ninyo? Ang atong ipangutana na makakba ang Ginoo nga ipahandom ang nangamatay. Na makakbang Ginoo nga siya mismo nagpasidungog sa mga santos. Katubag kay sila nagsakto, may kayo. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa akong pangutana. Unya nangumusta nimo Brad Sok si Brad Chris Arkay. Nagkuhan siya nato Brad Sok sa atong live streaming. Unya kay siya kakontak rondong sa atong landline kay dili pa man mahimo no. Muna nga filming gitong appeal na to si Brad Chris Arkay sa Ligdong ya kanto kining graduado sa layman's theology dinhi sa Sugbo nya professional yung tao nya tudlo sa Mater Dei College sa ining Bohol sa Tubigon Bohol dakong eskwelahan nya ang rector gay diha kanhi dinhi sa University of San Carlos pare sa SBD. Salamat Brad Sok. Unya ang sunod na mangutana Brad Sok si atong kauban sa pagtuo si Brad Jan Jasper Rafanan. Maayong gabi Brad Jan Jasper. Maayong gabi Brad Carlo ug maayong gabi po diha kanimo Brother Sok Fernandez. Ilabi sa atong mga sukintig paminawan ning atong programang Katin-awan sa pagtuong Katoliko. Brad Sok, una ko mangutana Brad Sok, ako lang i-greet ang mga Hinlog family Brad Sok diha sa Kimba San Roque. Si Brad Nathan Hinlog nga naminaw Brad Sok. Ari ko sa mutana Brad Sok. Ezekiel 9 Brad Sok 4 nga to sa size. Ako mo sa Brad Sok. O giingnan siya sa Ginoo. Libuta ang syudad sa Jerusalem o butangig patik ang agtang sa tanan nga naguol og nagagulo tungod sa labihan kang gilad nga mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Giingnan usab niya ang uban. Sunod kamo kaniya og pamatya ninyo sa walay ko kaluoy ang mga nagpuyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang og ang mga batan-on ingon man ang kabataan og kababayen-an apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Badsok sa atong gibasa Badsok, dunay gipamatay Badsok nga walay patik sa ilang agtang. Ako pangutana Badsok, kaning dunay patik sa ilang agtang Badsok, unsa man ni nga patik Badsok, sama ba ni sa atong gipraktis Badsok nga moingon ta sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo? Sama ba ni sa atong panahon nga gipraktis karon Badsok? Palayo ko no patinaw ni Badsok. Dili gyud susama pero dunay ingno na to Ruth Foundation ang atong pag-sign of the cross sa atong agtang. Kaya kanang Ezekiel 9:4 nga sa size, mingon na Ginoo sa mga anghel latas kamo sa syudad. Og bisan kinsang tao, bata, batanon, babae lalaki, patiki og thaw, THAU ang agtang. Kaya pa unsa man ang thaw? Litra na sa katapusan ng titik o litra sa lingua Hebraica, Hebrew word, Hebrew alphabet. Nga ang forma niya na sumala pa sa the growth of Hebrew letters, parehagid sa cross. Kanang small letter sa letter T na pinabuhos niya na ibabag. Cross gina. Maman nga ni sa Jerusalem Bible, wa nila gamita ang thaw. Kaya di man masabot, THAU. Ay nagtuon og juteng mga languages o mga letters maghibaw nga kana that is the last letter sa Hebrew alphabet ang letter tau, THAU, pronounced thaw. Pero ang forma na cross busa sa Jerusalem Bible o sa Christian Community Bible wa nila mga patik ila gyud patiki o cross ang agtang sa mga tao.
Kaya katong tao, pareha magito krus ang forma. So, giklaro na gyud sa Jerusalem Bible nga that is the mark of the cross. The big question is, why does the Lord God state that cross when it was meaningless in the time of the Old Testament? Wa pa may kahulugan ng cross sa karahang tugon nga nung ipapatik man. Kay bisan ang maong simbolo dunay kahulugan. Kanang pinabuhos mo ng atong, kanabang tulid ba? Mo ng atong relasyon sa Dios. Atong relasyon kitang tao ngadto sa Dios. Ngatong mga pagampo, pagdahig kaniya, pagalagad kaniya. Ya kanang pinababag, horizontal mo ng atong relasyon o pagpangalagad sa atong isikataho. Mo na na meanings kaluwasan. Serve God above all things and serve your neighbor as you love your neighbor, as you love yourself. So, that is the meaning of the letter T or the letter Thou in Hebrew. Yes, bagong tugon, may marka na ng krus kay agatong Ginoo gilansang magyud sa Stauros, di man Staulos. Kanang mga saksi ni Hubang gilansang atong Ginoo puste, dawa niya kakamot, gilansang sa uluhan niya, wa magdupa, ang tiil sa gilansang sa puste, dili na tinuod. Kay ang word nga puste sa Griego is Taulus. Pero nga gigamit sa bagong tugon diya sa San Juan 19:30-31, ang gigamit kanunay gipapasaan sa Stauros, ug Stauros cross gina, dili Staulus. Kay Staulus gani kuan na puste na siya pinabuhos. Mo na nga kanang mga saksi ni Jehova gamit sa buhat Jis 29 nga si Kristo gibitay sa kahoy, ang ilang una-una sa kahoy gibitayan puste ba. Pero when they know the background of the meted penalties for the Jewish people, Israelite, the kind of penalty for a big crime was nailing to the cross. Stauros, dili Staulos. Mao na nga balikon na to nga doon na ikahulugan sa bagong tugon. Muna si San Pablo 1 Corinto 1:18. 1 Corinto 1:18. Alang sa nangawala ang krus binuang. Pero alang kanatong ginaluwas ang mensahe sa krus gahom sa Dios. Nganang bugat kayong isultin San Pablo, tulukibon kayo. Alang sa nangawa, binuang cross. Pero alang ka natong ginaluwas, mao kini gahom sa Dios, the power of God. So, mo na nga, dili na ito elaborate taas-taas ning butanga, pero nakita na ito nga sa pangutana, atong gidugtong ang patik nga gihatag sa Dios pinagi sa anghel. Ya kadtong way patik nga thou, mga matay. Pero katong gipatikan og thou, letter T, that's the sign of the cross, wa mga matay. Salamat Brad Sok sa pagpatinaw mo sa pangutana ni Brad Jan Jasper Apanan. Unya ang sunod na mangutana Brad Sok atong kauban sa pagtuo si Brad Dinis Abarkis. Maayong gabi Brad Dinis. Maayong gabi kanimo Brother J. Carlo Badinas o kanimo Brad Sok Fernandez. Maayong gabi o sa tanan nga nagsunod sa atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Maayong gabi kanatong tanan. Brad Sok, ari ko sa akong pangutana, mahitungod ining milagro nga nahitabo ni Padre Jose Mañangat og ni Angelica Soberano. Kay dunay mga pangutana Barsok sa mga netizen, labi na gyud sa mga relihiyosong pundok nga hain man nagsulti sa tinuon ini nga si Padre Jose Mañangat namatay unya ang iyang kalag niadtog langit o nakakita siya sa purgatorio og impierno. Ug ari ni Angelica Barsok Soberano nga nailapod nga namatay unya ang iyang kalag nakadtog langit, nakadto pod og impierno nga nakita niya ngadto ang impierno og nakita niya ngadto ang mga pari og ang ato ang papa nga si Pope John Paul II. Ang akong pangutana Barsok, kinsa may nagsulti sa tinuod Barsok nga kang Padre Jose Mañangat nakita niya ang langit, purgatorio og impierno, samantala si Angelica Soberano nakita niya langit ug impierno way purgatorio og iyang ingnan Barsok nga nakita niya sa impierno mga pari ug usa na ni ana si Pope John Paul II. Paliyo ko kupatin Barsok kay daghang mga laiko nang utana kung kinsa may nagsulti sa tinuod nga nakakita sa moong milagro. Ang nagsulti sa tinuod kun nato nang ipasihag sa kamatuoran ang nasuwat suma sa Biblia. Kay lagi ato mang mabasa sa balang kasulatan as pinadaya ari sa San Mateo 25:46. O katong diya suwa nimutang sa dapit suwa mga kanding pero
sumbingay man mga makasasala og sila itambok sa linaw kayo magantos sila sa walay katapusan. So naa sa Biblia ang impierno, nasa San Mateo 25:46. Ang purgatorio o linisanan nasa 1 Pedro 3:19. Kasamtang si Jesus gilansang sa krus, namatay ang lawas, ang iyang espiritu miguwa og niadto siya sa usa ka bilangguan. Nga nabilanggo dito mga espiritu iyang giwalihan. Espiritu nga bilangguan, yang nabilanggo sa espiritu dito langit, di sa to impierno. Unya kay bilangguan man na, matukma man as gisulti ni Jesus nga kadtong dunay gagmay nga sa mapriso sa bilangguan. Pero human nila mabayri ilang sa maluwa sila. Mabasa na sa San Mateo 5:26. Sumuning gisgutan ang prisuhan sa mga espiritu nga matud pas panahon inuwi dunay mga tawo nga wa mabtis balita ninuwing dunay lunop, pagabot sa lunop na angin sila, giatagan sila konsiderasyon sa Ginoo nga they have to cleanse their faults, nga dili kayo tagko o mga nganlan nato church fathers nagingon nga kining kahimtanga mao ni ang purgatorio linisanan. Og sa mahal nga berhen nga pagpakita sa tulo ka bata dito sa Fatima, gida sila so sa kapanaw niya gipakita niya ang langit nga tahom nga way sama. Ingon ko ng tulo ka bata, di na lami mamauli mahal nga inahan, anhin na lami katahom ning lugar. Ingon mahal nga berhen, one hibita mo pero dili pa karon. Niya gipakita sa mahal nga berhen ang dapit nga murag abo nga nag-agu ang mga tao. Nangutan na mga bata, unsa man ni mahal nga inahan, mao ni ang purgatorio, linisanan. Niya, katapusan, gipakita ang makalilisang nga mga bata sa pagkakita og sa tuman nga dinagaang sa kainit nga tumba ug nangamatay kadiyot. Niya giagak sila sa mga birhen o nakasyagit ang mga bata sa makalilisang. Mao itong impierno. So, gipakita sa mga birhen ang tulo. Mao sa katos Padre Jose Manyangat. Ya suma sa kong ipahayag sumala sa Biblia do na may purgatorio, do na langit og do na impierno, so sakto ning Katoliko katong iya ni kisingan natong imong gisgutan no. Angelica Sombrano na brad. Angelica Sombrano katong iya kining half truth, and half truth is no truth. Kana bang tuwa nga ra sa husto dili na tinuod. Ya condemnative pag kay siya nga si John Paul II to sa impierno. Mingon lagi silang tuo ko ni Kristo malangit, magaling sumalat silang panudlo niya kadto na kang Santo Papa nga nag-antus the last years of his life. They were the apostolate of suffering. Antus gyud taon ng Santo Papa. Niya gikanunay sa simbahan. And you know, the act of canonization by Pope is infallible. Dili na masayo. Kay mangayo magyud mga milagro. Ang simbahan una pa mo canonize. Therefore, maklaro gyud na kadtong maong Santo Papa sa mga milagrong gipaluyos Ginoo kaniya gidawat tuwa sa langit. Una kanang kang iyang Angelica Sombrano, mga tinumo-tumo lang istorya niya nga daman og damgo siyang wild mind kana bang naggilas nga mga panumduman. As it is not really criticism niya, pero ako lang tubag what statements that in accord with the Bible mo na sakto man ang sa mahal nga berhen, sakto man ang Padre Jose Manyangat namas Biblia. So sakto ang sa Katoliko. Katong iya way klaro. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Dennis Abarkis. Unya gamay na lang atong oras Brad Sok, ato na lang kwaon ang imong katapusang mensahe Brad Sok. Ay ato mensahe doon na di pangutana ng gipada ni Dong Aikan ni katungutana Raul Cañeda ang usa si Billy Utos nga na may nabasahan na mo sa Biblia, Brad Aikan, pangutanan ni Nisok nga na mga kalag nga naglaroy-laroy niya, na nagdag mga espiritu o nisuod sila sa usa ka tao, ni samot kadautan ng tao. Gusto ba kaning istorya nga na mga kalag naglaroy-laroy? Niya mga nag-espiritu niya, musamot kangilad ng tao ng ilang sudlan. Dili na kalag nga iskutan kalag sa tao. Kung natong basahon naman na Biblia sa San Lucas 11:24-27, dautan ng espiritu
nga gibugaw gibugtaw ni Kristo niya mo to guwa sila karon kay kadtong tawo nga naayo na wa man magbuhat umayo wa man magdebosyon sa pagampo mga buhat sa kaluoy sa mga kabus niya pagatiman sa mga sugo aron tumanon wa man munad malik to katong mga espiritong dautan nga yawa pa sa kining atong gibiyaan bakante pa man manood balik pero magdaghan ta og nanood silang nagdaapag uban mao na samot siya kadautan dili to mga kalag sa mga taong naglaroy-laroy kun dili kay human gud sa kamatayon hukman na ta tinagsa na nasa 2 Corinto 5:8-10 mao nang atong tubag ni pangutana ni Raul Cañida ya greeting nako ni Dongay Kan ya mga igsoon yang mama o uban pa nga akong mga suod sa akong kinabuhi kay si mama nila ako mang igsoon o niya ako to sang mga panumdum nga kining katong libro ba nga Latina Vulgata nga gihubad ni Obispo Yap nga purping nindutan daghang kay mga footnotes mga pamahayag mga komentaryo sa ubos sa ka page uluhan nindot kay nga basahon kay di kay bata magka matukmod sa kalibog ba so gingadlan ni o hubad Santos nga Biblia hubad ni Obispo Yap Latina Vulgata pero Cebuano na yung pagka kayo kay libro man nga sagrado nga kumpleto man mo nang ang pagpa-imprinta mahal gyud tag 1,500 ang ipabayad ana mo sa katong mopalit 1,500 pero nindot kayo sagrado dili dayan sa balay kun dili usa ka bahanding espirituhanon sa balay ang libro nganlan og Latina Vulgata nga gihubad sa Benicia ni Bishop Manuel Yap. Paula Escalino kay patay naman ni si Bishop Yap. Unya to sang ipaybaw nga ang LE Bioorganic ni Brad Alpio Malinaw nga daghang kay nagagamit na panalanginan nga ayo. Ang iya ding numero sa sipyat tinalik tong akong gidiktar atong una pero yang gikurian nga numero niya 0925 500 5906. Balik ko nako 0925 500595906. So kada is Brad Sulping Algiri nga maminaw ginato iya asawa lipay kay mi Bradsok ma-bolster ang among moral over Catholic faith. Dili na mi magduda ba kay klaro magod ang inyong mga pamahayag. Klaro kay kining among pamahayag dili man ni ato gikan ni sa dogmatic theology or fundamentals of the Catholic dogma. And then that the church has its apologetics na diya mga tubag sa mga tanan igo raming nagsunod-sunod ug nagsulti sumala sa gihatag kanato sa atong simbahang Katoliko. Salamat kayo Brad Sulping Algeri ug nabantog kayo ng imong chorizo daw ako mga yung anak kay dugay naman kung makaw karni kanang iyang chorizo nganlan og Sulping Algeri chorizo nga daghang kay nangita kay gawas ka barato kung ang kanong hanghang niya lamian yung kay no alang na sa mukaw ng mga karne. Salamat kayo niya ato sang greeting day sa atong mayor si Mayor Anthony Golias Jr. nga malihukon tinabangon ug nagpadayon siya tukaw kanunay sa katabang gyud sa makabus nga talisaynon na kinahanglan kini gisaksihan og ipatuod sa mga talisaynon. Anya abag niya si Vice Mayor Alan Bukaw nga maalamon ug daghan sa kay nangahimo para sa ordinances and resolution with the councilors nga moabag sa mga proyekto sa atong mayor. Ug salamat kayo sa mga konsyales sa kumakauban nga pulos yun nagkuptanay nagiusa sa Vice Mayor, nagiusa sa Mayor mismo nga muhatag og suka State of the City karong umabot nga Pizza 13 Oktubre alas 9 dito sa Session Hall sa Talisay City, Cebu. Pero limited man din ang suod kay tungod sa distancing. So muning pipila na to kapaybaw modal di bagting naman ang kuanong kampanas panapos. Salamat kayo og ang Dios magapanalangin kanato. Salamat ni Carlo Badinas, Dines Abarkis og ni John Jasper Apanam Bradsok og atong mga technician si Dudong Lapi og si Julius Caputulon sa Puloy Aragon og sa atong nagsunod sa atong live streaming si Chris Arkay og ni Junel Badinas akong igagaw.
Hangtod sa sunod na lang higayon sa ngalan ni Bradsok Fernandez ug mga kaubanan, ibalik ko kamo sa studio DYRF. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Sa unang mga Kristiyano. Radio Fuerza! Earn a